We are already in broiler production, no? Management practices in broiler production. What are the things that we need to consider, or what are the guidelines? What are the practices employed in order to have a successful broiler production? So ito yung mga di-discuss natin under broiler production. We have prerequisites, systems of broiler operation, brooding management, light, feeding and water, health and stress management, marketing, and some computations doon sa broiler production parameters natin. So to start with, of course, this is obvious naman sa lahat ng enterprise, hindi lang sa broiler, kundi applicable din ito sa other farm animals or any enterprise. Number one is land. Siyempre, meron ka dapat available land kung saan itatayo yung housing mo. Okay? Next, capital. May pambili ka ba ng inputs? Yung mga mahal na feeds, mga chicks natin, medicines, vaccines, biologics. You have to have enough capital. Hindi lang sa pambili ng inputs, kundi yung pampasweldo mo din sa laborer mo. Okay? Especially if you are constructing or establishing a larger enterprise. Next, supply. Make sure ng yung chicks na alagaan mo good quality. Dapat healthy, walang sakit, active sila, no? Meaning to say, pag sinabing active is hindi sila latoy-latoy, hindi sila weak during binili mo and even after arrival doon sa farm mo. Okay? Supply, another is supply of not only the chicks but also yung mga kakailanganin mo na inputs. Dapat meron kang enough feed supply doon sa farm mo, naka-ready na yung mga medicines na kailangan, lalong-lalo na kapag nagkaroon ng emergency or kapag nagkasakit yung mga manok, vitamins na kailangan nila para sa kanilang paglaki, etc. Next, number 4, skills and experience. Dapat meron kang alam, kahit background man lang or technical know-how sa pag-aalaga ng broilers. And number 5, very important, saan mo ibebenta yung iyong mga produce. Make sure na kapag mag-establish ka ng enterprise, meron kang market. No? Para syempre, babalik din sa'yo or meron kang kita. No? Meron ka dapat income or profit from that enterprise. Okay? Next, pag sinabing meron kang market is dapat once na na-reach na nila yung slaughter age. Big sabihin na pag na-reach na nila yung 28 days, 30 days, or yung na-reach na nila yung 1 kilo or 1.5 kilogram live weight, dapat merong nang naka-ready na market. Big sabihin, meron ng consumers. Saan mo ibebenta? Baka magtatawag ka pa, baka maghahanap ka pa ng consumers mo or ng buyers mo. Tapos, after 3 days mo pa mahanap yung buyer, etc. Kasi, ang mangyayari, kung hindi mo agad-agad maibebenta yan, once na-reach yung slaughter age at saka slaughter market, slaughter weight, ang mangyayari, tataas yung cost of production mo. Pero, yung income mo, hindi natataas. Kasi, bakit anong mangyayari? If you are to look at this is a graph, but this is a part of economics. So pinapakita ko dito yung graph na nagsasabing, if you are to look at, ito yung x-axis, ito yung input, level of input na dinadagdag mo or binibigay mo doon sa farm. Yung output mo naman, ito yung produce mo. It's either the weight of the broiler or yung number of heads. Ngayon, ang nangyayari, itong graph na ito, yung curve na ito, this is the total output. Big sabihin, gaano kadami ang napoproduce mo or yung yield ng farm mo. Ito naman, marginal output. Pag sinabi nating marginal output, yun yung increase or decrease ng output mo. Halimbawa, nag-increase ka ng input, pakain ka ng pakain. Pero, yung pag-increase sa timbang, hindi umi-increase as it ages. O, dito, nakikita mo ito yung peak, dito ka dapat magbenta. Kung saan mo nakikita yung peak of marginal output, dito ka magbenta. Kasi, ma'am, mataas naman ang output ko dito. Oo, mataas ang output mo dito. Pero yung tinitingnan natin, rate of increase. Ano yung increase kada dagdag mo ng input? Kada dagdag mo ng feeds? Kada kada araw mo na pakain. Halimbawa, 28 days na ano. Tapos, ang weight na niya ay 1.4 or 1.3. Tapos sabihin mo, ay, iaano ko na lang, iaabot ka ng 2 kilograms. Pero
yung number of days ng pagpapakain mo or yung amount ng feeds na ipapakain mo para lang ma-reach yung 2 kilograms na yan, hindi na efficient. Hindi mo na marireach yung 2 kilograms kasi sabi dito, habang padagdag ka ng padagdag ng input, bumababa naman yung idinadagdag niya na timbang. Yun yung ibig sabihin ng law of diminishing marginal return. Ang marginal return, synonymous siya sa marginal output. Inuulit ko, ang marginal return, yan yung ini-increase, yung idinadagdag na output na nare-receive ng farm mo. Pero sabi dito, diminishing na eh. Bumababa na yung ibinibigat. Okay? So in Iloco, basbas sitan ti mainay na yon kadayjay kumbaga weight na kadayadagsen na. So kumukonte yung naidadagdag na weight doon sa kadadagdag mo ng variable input or kadadagdag mo ng feeds. So hindi na siya efficient pag ganon. Next, FCE is better at a younger age. Siyempre, kasi mas mabilis yung paglaki nila. Ito yung younger age, oh. At kung makikita natin mamaya yung sigmoid curve, yung growth curve, ang ibig sabihin ng FCE is better at a younger age, yung mga pagbata pa lang sila, mas mabilis silang mag-convert ng kanilang kinakain. Pero kapag tumatanda na sila, pangit yung performance na nila in terms of conversion of feeds into meat. Yan. Cost of production increases with time kasi pakain ka ng pakain, konti na naman na yung growth niya. Yun yung ibig sabihin. Konti lang naman yung idinadagdag na timbang. Kaya, mas maaga, mas makakatipid ka, mas kikita ka. Next, meron tayong 4 na systems of broiler operation. We have all-in, all-out, 2-stage operation, multiple stage, or tinatawag natin multi-stage operation. And lastly, we have the contract growing. Let's discuss them one by one. Pag sinabi nating all-in, all-out system, from the term itself, all-in, isahang age group ang bibilhin mo, ang ilalagay mo doon sa farm. Then, once na-reach ang slaughter age at saka slaughter weight, i-dispose lahat. Yun ang all-in, all-out system. Ang advantage nito is nakokontrol natin yung possible na disease occurrence. Bakit? Kasi syempre, minsan ka lang naglagay ng manok doon sa loob. Pare-pareho din sila yung kinakain. Pare-pareho din yung management na ina-apply doon sa kanila. So, less yung mortality rate. Walang masyadong introduction of new batch, kaya less yung mortality rate. Better din yung kanilang growth rate kasi nare-regularly monitor mo at nare-record mo ng maayos yung kanilang performance. Namo-monitor mo kung sino yung may sakit, sino yung kailangan ng treatment, sino yung kailangan ng attention. Next, improved feed efficiency. Improved feed efficiency kasi walang sakit doon sa or walang disease occurrence doon sa iyong mga ang disadvantage lang nito, hindi siya applicable sa mga commercial farms, mga large-scale farms. Kasi syempre, kung sa large-scale farms gagawin ang all-in, all-out system, problema ay magiging market. So halimbawa, 20,000 heads, all-in, all-out. Aanhin mo ang 20,000 heads at the end of 28 days of growing them. Okay lang siguro kung marami kang contact, okay lang siguro kung nationwide ang supply mo. Pero ang problema, kung nagsisimula ka pa lamang, ang problema, market, no? So, hindi siya suitable for large-scale farming. Okay, next, number 2, higher fixed working capital. Kasi syempre, after 28 days mo pa hihintayin yung pagbalik ng pera mo eh. So, lahat, capital ka muna. So, investment period ka muna. 28 days ang hihintayin mo bago mo pabalik ang kita mo. Okay? Or yung payback period na tinatawag natin. Next, 2-stage operation. Pag 2-stage, 2 batch. 2 age group ang aalagaan mo. So since merong 2 batch or 2 age groups, magkahiwalay yung kanilang housing. Kasi hindi sila magkaka-age eh. Hindi mo naman pwedeng paghaluin yung 2 days old na sisiw at saka yung malapit ng ibenta. Kasi syempre, anong mangyayari? Magkaiba sila ng requirements, magkaiba ng management practice. So, they have to have separate brooder and grower house. Ang advantage nito, more efficient use of house and facilities. Nagagamit ng maayos, walang bakante.
Next, more broilers are raised. So, pwedeng 1,000 ang ilalagay mo dun sa brooder house, 1,000 sa grower house. And then, once na na-market yung mga nasa grower house, ililipat mo yung mga ililipat mo yung mga chicks galing sa brooder house papunta sa grower house. So, kaya mas madami kang pwedeng alagaan at a certain period of time and mas efficient. And at the same time, sabi dito, more frequent intervals of marketing broilers. Meaning to say, di ba ang brooding period ng broilers is 2 weeks. So, every 2 weeks ka nakakabenta. Versus, yung all in, all out mo, every month ka lang nakakabenta. Every 28 days ka lang nakakabenta. Eh dito, mas frequent. Every 2 weeks. Pero ang disadvantage, syempre, it's more costly. Kasi kailangan mo mag-construct ng dalawang housing. At saka separate din ang management ng dalawa. So, added labor. Next, transport is stressful. Lalong-lalo na kapag mga panahon na ganito. Mainit. Transport of the chicks from the brooder house papunta sa grower house. And again, stress affects negatively the performance of your manok. And the next, multiple stage operation. From the term multiple, maraming age groups, iba-iba. So since maraming age groups, you have to have more housing units kasi hindi pwedeng magmi-mix ang magkakaibang age. Kasi dito, turnover can either be daily. Pwede kang bumili araw-araw or pwede rin every 2 days, every week, every month. Depende, walang fix. Yun yung multiple stage operation. Ang advantage nito is, number 1, regular and frequent slaughter. Lalong-lalo kapag daily or every 2 days ka nga bumibili ng manok or bumibili ng sisiw. Eh di, daily or every 2 days ka rin nagbebenta or nagdi-dispose ng produce. Next, continuous production. Hindi ka na maghihintay ng isang buwan para mag-rotate yung cycle mo. Easier to maintain customer base. Hindi na maghihintay yung customer mo o yung consumer mo ng every month. Halimbawa, kailangan niya ng manok, iko-contact ka na kanya anytime. Kasi anytime, meron ka namang ibebenta, meron namang available na manok. Versus, kung ikaw ay all in, all out, ay nako, maghihintay pa yan ng isang buwan para makakain ng manok. Maghahanap pa yan ng pagbibilhan na iba kasi hindi pa ready yung mga manok mo. Yun yung problema sa all-in-all. Pero sa multiple stage operation, available anytime yung mga manok mo. Kasi continuous yung production, walang specific na batch ng walang halimbawa hindi ka all in all out or hindi ka two stage. Anytime you can purchase chicks and anytime you can sell. Next, less capital outlay per batch kasi yung equipment na ginamit ng unang batch gagamitin ng susunod. So less capital outlay ibig sabihin less yung investment mo dito compared doon sa magiging income mo or profit. O fund rotation, yung napagbentahan mo ng unang batch, gagamitin mo sa susunod na batch. Meron ka agad gagamitin, hindi ka na uutang pa kasi available na yun, nakapagbenta ka na sa first batch. Next, less equipment, pareho lang din siya sa number 4. Next, disadvantage. Unfortunately, ang problema kasi dito, dahil marami ka iba-ibang batches, ineffective yung cleaning at saka disinfection. Ang kailangan kasi, kapag nagkaroon ng mga batches, dapat as much as possible, malinis yung kanilang kulungan. No? Kailangan nalinisan, na-disinfect yung kanilang kulungan bago ka naman mag-introduce ng another batch. Yun lang, ineffective ang cleaning and disinfection. Next, number 2, pathogen proliferation. O, paano kapag hindi mo alam na meron palang outbreak or disease outbreak or flu or may sakit yung mga pinanggalingan ng mga manok mo, tapos i-introduce mo siya sa farm mo, maaaring magkaroon ng disease outbreak sa iyong farm. Magpo-proliferate or magi-spread yung pathogens. Number 3, poor uniformity kasi nga iba-ibang batches ang ini-introduce mo sa farm mo. And this 1, 2, and 3 could lead to number 4 and number 5. High mortality kasi syempre hindi mo na maasikaso ng maayos hindi systematize yung management. So high mortality. And number 5, as a result, financial losses. Pero, syempre, ma-address naman natin itong mga disadvantages kung maganda yung management natin. We just have to make sure that we perform preventive measures para hindi tayo aabot sa
mga disadvantages na ito. Next, another system, yung contract growing system. I am not sure if you're familiar with this, pero merong two parties involved kasi nga contract, sabi dito, contract growing. Yung meron tayong integrator company or yung company na tinatawag nating contractor in this case. And the farmer, yung mag-aalaga, grower. Kaya yung term is contract growing. Kasi yung isa contractor, yung isa grower. Ang ibibigay ni company, chicks. Yung counterpart ni company chicks na alagaan mo, feeds, medicine, at saka yung technical services. Halimbawa, kailangan mo magkonsulta, kailangan mo papakunahan yung mga manok mo, or bigyan ng antibiotic, kailangan mo bigyan ng vitamins, may sakit sila, anong gagawin? Galing yon kay company. Ang counterpart naman ni farmer ay yung land, labor, at saka yung housing and facilities. Kasi itong land, labor, housing, and facilities, yun yung kulang naman. Yun yung limited kay company. Yun yung rason kung bakit nangyayari itong contract growing system. Paano naman yung output? Output, ibebenta ni farmer or ni grower doon sa company kung saan galing yung chicks. But the contract, so may kontrata, may agreement ng dalawang parties. The contract should contain the three Cs. Dapat kumpleto yung sinasaad na agreement doon sa contract. Clear dapat, both parties, para walang confusion at the end. And dapat concise. Wala nang paligoy-ligoy. Straightforward. Next. Oh. So, yun yung systems of broiler operation. Recall natin, all in, all out. Two-stage, multiple stage, and contract growing system. Next, proceed na tayo dito sa brooding management. Brooding management, yun yung pagbibigay ng additional heat sa ating mga sisiw. Kasi siyempre, young pa sila, maliliit pa sila, kailangan nila ng added heat para ma-regulate yung kanilang body temperature. Susceptible ba sila sa cold stress at this point? So, dapat correct yung temperature na ipoprovide natin. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. And speaking of temperature, ito yung kailangan nila ng temperature. Correct or appropriate temperature depende sa age. Siyempre, kapag mas maliliit sila, kailangan ng higher temperature. But as they age, nababawasan yung init. Kasi kaya na nila nakaka-adapt na sila sa environment. So, ito yung appropriate temperature, 0 to 1 week old, 32.5 to 35 degrees Celsius. 1 to 2 weeks old, 29.4 to 32.2 degrees Celsius. And then, less than 30 degrees Celsius na kapag sila ay mga after brooding na. Kapag sila ay mga 3 weeks at saka 4 weeks old na. Ngayon, so paano natin ma-determine ang temperature doon sa brooder cage? Siyempre, we have to make use of thermometer. Pero the best or practical way para ma-check yung behavior or para ma-check yung temperature doon sa loob ng brooder cage ay yung kanilang behavior. Tulad nito sa diagram. Kung ito yung heat source ha, yung orange na circle. Kung ito yung mga sisiw, yung mga violet. Kung itong mga sisiw, linalayuan nila yung heat source, syempre ibig sabihin nun mainit, di ba? Kasi nilalayuan nga nila. Kapag naman ito, nilalapitan nila, hindi sila umaalis doon sa heat source, ay sobrang lamig. Temperature is too low. Ito naman, uneven yung distribution ng heat, kaya nasa isang sulok lang sila. Ito yung okay. Correct yung temperature dito sa part na ito kasi they do not go away from the heat source nor they do not go lahat. Ibig sabihin, may mga distribution na nandito, nandyan, pero hindi sila sa isang side lang. Hindi sila towards the heat source, even yung distribution dito. Okay? Next. So kapag ganyan, anong gagawin? Halimbawa, sobrang init, i-adjust mo. Itaas mo yung level of the bulb. Or kapag ganyan, tanggalin mo yung curtains na nakapaligid. Or lawakan mo yung brooder guard or chick guard. Ito naman, sobrang lamig, lagyan mo ng curtains, empty feed bags, jelawlaw na doon sa paligid. Or i-concentrate mo or isisikip mo yung brooder guard or chick guard. Yan yung gagawin. Okay? Ito, i-check mo din yung curtains. Baka sa kabilang may curtains, sa kabilang may wala. O, yung ganon. Uneven kasi yung distribution ng heat dito sa part na to.
Next, factors affecting brooding period. The average brooding period sa mga broilers natin is 2 weeks or 14 days. Pero nakadepende yan sa dalawang factors. Weather or climatic conditions at saka rate of feathering. So tatagal pa yan, yung brooding period na yan kapag malamig ang panahon, obviously. Kapag mga summer, ganitong init, kahit less than 2 weeks ang kanilang brooding period. Pag naman mabilis silang magpatubo ng kanilang feathers, ibig sabihin shorter lang kasi yung feathers nila that already keeps them warm, no? Kapag naman matagal silang magpatubo ng feathers, longer yung duration period. Next. Selection of good quality chicks, very important. Kailangan piliin natin yung aalagaan natin na chicks. Number 1 yun na consideration. Kasi kahit binigay mo lahat ng kakailanganin niyang feeds, medicines, care, and attention, etc. Kung pangit ka nagsimula, pangit yung quality ng chick mo, walang success. Ha? May sakit, wala, sayang lang yung mga ginastos mo. So, of course, number 1, syempre, day old, dapat mabigat siya. Kasi yung bigat or yung weight niya, it affects yung performance niya kapag ibebenta na. Yung mga larger body size na chicks, they can combat yung mga diseases in the future. Mas kaya nilang mag-adapt sa changing environments. Next, they should be uniform. Halimbawa, bumili ka ng 20 na chicks sa farm supply. Make sure na equal yung weight, meaning similar sila in terms of weight. Walang yung sobrang laki, may maliliit. Hindi pwede yon. They should be healthy and active. Hindi yung weak. They do not appear dehydrated. Syempre. Free from abnormalities. Dapat hindi sila blind. Ma'am, paano malalaman na hindi siya blind? Pag binigyan mo ng pagkain, dapat may response. Para malaman na hindi siya blind, pag pumunta ka doon, dapat may response kang makikita. Kapag igaganon mo yung kamay mo or yung hintuturo mo doon sa bird na yan, igalaw-galaw mo, make sure na susunod siya sa'yo. Basta make any reaction or make any action doon and then wait for its reaction. Then madadetermine kung blind yung sisiw. Splay-leggedness, ganito. Siyempre, paano ba naman magsusurvive ito? Paano siya makakain ng maayos? Paano siya makakatayo ng maayos? Makakalakad ng maayos kung ganito. Next, cross-beak. Ganyan. That's an abnormality, so hindi na siya pipiliin. Mahirapan lang siyang kumain. Alangan naman nasubuan mo, di ba? Next, this also should be free from lesions. Omphalitis, pag sinabing omphalitis, ganito, navel ill. Meron siyang infection doon sa kanyang navel or yolk sac infection. And then wet navels, hindi rin pwede yon because that causes spread of diseases as well. Next, bakit importante ang proper brooding management? Kasi so aside from the fact na kailangan nilang i-regulate yung kanilang body temperature, kailangan nila ng init para mag-grow. Number 2 kasi na reason is, during the brooding period, during the first 2 weeks, mabilis ang paglaki. If you are to look at this graph, although yung graph na ito sumobra, 10 weeks na inaalagaan. Pero i-check natin dito sa part na to na 4 weeks. If you are to look at, dito sa first few weeks niya, ang bilis ang bilis ng pagtaas or ang pagbilis ng very, very pataas yung kanyang graph or yung curve. Ang ibig sabihin niyan, fast growth during this period. Pero kapag nakarating na dito sa age na to, mga 4 weeks, 5 weeks, bumababa na. Hindi na siya pataas, kundi pa-flat na siya, then pababa. Nakuha? So, hindi ka halimbawa, nakikita mong, ay, hindi sila masyadong bumigat this period. Ay, babawi ako sa after brooding na. Babawi na lang ako sa 4 weeks, 5 weeks. Hindi mo na mababawi yon. Kasi, kahit kainin mo pa siya ng pakainin, hindi na ganon yung kanyang binibigat. If you are to recall yung law of diminishing marginal return na pinakita ko kanina, ganon din yung concept niya. So, dito ka dapat maging aggressive. Dito ka dapat maging mapagmatsyag. Kumbaga, dapat lahat ng mga management practices na ina-apply mo dito ay maayos. Magpapakain ka dito, hindi yung kulang yung feeds na binibigay ay hindi niya ma-reach yung kanyang optimum growth. So dito mabilis yung kanilang paglaki, so dito ka dapat alerto. Next, number 3, proper brooding influences yolk absorption. Pag nag-hatch yung sisiw,
meron pang natitirang yolk doon sa kanya, sa labas, sa egg mismo. So kailangan niya yung i-absorb with the help of additional heat. Kasi yung yolk, yan yung nagsisilbing pagkain or nutrition ng sisiw or ng developing embryo. Okay? Next, what are the tips sa brooding? Chicks should be loaded in the farms during the coolest part of the day. Kasi syempre, kapag sobrang init, ano ang mangyayari? Dehydrate yung ating mga sisiw. Mamamatay sila. May stress. Number 2, the brooding area should be preheated to around 33 degrees Celsius for 30 minutes to 1 hour bago mo ilagay yung sisiw. Dapat yung brooder area, dapat meron ka lang na-install na incandescent bulb. Hindi yung mag install ka pa ng incandescent bulb pagkalagay mo ng chicks. So, dapat mas nauna, na-prepare mo muna yung paglalagyan mo ng chicks bago ka maglagay ng chicks. Preheated, ibig sabihin, naka-on na yung incandescent bulb mo. 30 minutes to 1 hour bago mo ilagay yung mga chicks. Next, magbigay ka din ng water with dextrose powder. Lalong-lalo na during the first 4 hours kasi yung dextrose powder na yon, yun yung magsisilbing source of energy ng iyong mga sisiw. Kumbaga, to replenish the energy lost during transport and handling. Next, administer antibiotics para tawag dito, masolusyonan yung mga sakit na prevalent, especially during the first few days after arrival doon sa farm. And then provide adequate floor space. Kada bird, kailangan niya ng 0.3 square foot. 0.3 square foot kailangan niya. And then install curtains to facilitate easy opening and closing whenever there are temperature changes. If you recall yung canvas na niro-roll up and niro-roll down, yun yung sinasabi dito. Para syempre, halimbawa, during the night, edi i-close mo yon kasi malamig during the night. Or kapag mga summer, ganitong mga oras, kailangan mong ipababa yun kasi sobrang init naman nun sa loob. Next, litter management. Ano ibig sabihin ng litter? Yung mga pinaglalagay mo na rice hull. Rice hull, sawdust, kung naglagay ka ng sawdust, kung naglagay ka ng shredded paper, yun yung mga litter. So, litter thickness should not be less than 5 centimeters. Ibig sabihin, wag daw masyadong manipis. Kasi hindi naman enough yung heat galing sa liter o galing sa binagay mong liter kung manipis. Okay? So, it should not be less than 5 centimeters. The liter material should be mixed once a day to prevent caking and ammonia build up. Alam naman natin na sa kahit anong hayop, merong nare-release na ammonia. Lalong-lalo na kapag sila ay mga young animals. Kasi yung mga young animals, mataas yung requirement nila sa crude protein. Yung crude protein, merong component na N, nitrogen. So yung N na nitrogen na yan, that causes yung maamoy na dumigaling sa kanila. So, ang nangyayari, para hindi magkaroon ng ammonia buildup, yung ammonia buildup kasi nagkakos ng respiratory diseases, respiratory symptoms or illnesses. So, ang mangyayari, magkakaroon ng sipon, magkakaroon ng flu yung mga sisiw natin, mahirapan silang huminga. So, hindi rin sila makakakain ng maayos. Maapektuhan yung kanilang health. So, ang dapat gawin is mix mo yung manure or yung litter material mo once a day. Next, if the litter or manure moisture is maintained between 21 to 25%, ammonia is usually not produced. So ang gusto daw or ang favorable daw is dry na litter. Dry na manure. Kapag dry daw yung manure, lesser yung ammonia buildup. Pero kapag mamasa-masa ang manure, doon nagkakaroon ng ammonia buildup. Naamoy yon ng mga sisiw natin. Even the farm worker also. Next, how to control ammonia buildup? Of course, provide good ventilation. Hindi yung sobrang init na nga sa loob, sobrang humid pa sa loob, ayun, nagkakaroon ng ammonia buildup. So, kailangan pa rin good ventilation. Next, avoid the manure getting wet. Dapat dry yung manure. Next, use absorbent materials such as slake lime or apog. Kasi itong apog na ito, ina-absorb niya yung odor galing sa manure. And then, remove wet manure immediately. So, i-dispose mo na. And then, control the fly population. Kapag may mga langaw na nandoon sa, hindi maiiwasan yun, nagkakaroon talaga ng langaw. Pero, para ma-minimize lang yung ammonia build up, dapat
i-dispose mo yung mga i-dispose mo yung mga manure para walang langaw na pupunta doon. Kasi yung mga langaw na yon, sila pa yung nagkukos ng wet manure. Next, light management. Aside from heat, 'di ba ang brooding kasi is ang binibigay is additional heat. Pero kailangan din ng light management. Ang ilaw, parang siya yung nag tumutulong doon sa sisiw na makita yung kanyang kakainin. Broilers tend to consume more feed during the night when the temperature is cooler. Malamig ang panahon, kailangan nilang mag-consume ng more feeds kasi syempre pag kumakain sila, that gives them heat, 'di ba? It gives them energy, it gives them heat. So kailangan nila mag-consume ng mas maraming pagkain kapag gabi, lalong-lalo kapag mga November, December, January. So kapag ganon, anong kailangan mo ibigay? Additional light. Pag mo munang i-off or switch off yung light or yung light bulb para naman to give them time to consume more feeds, no? Next, they also tend to digest and assimilate feeds better when given the chance to sleep for an hour or two during the night. Kapag switch off mo na yung light, that's the signal na matutulog na rin yung sisiw. Pag switch on mo yung light, that's the signal na ay kakain yung sisiw. Okay? Next, feeding and water management. On the first day, since day one pa lang nila doon sa farm mo, wag mo munang ilagay doon sa feeder. At saka maliliit pa naman sila eh. Baka hindi nila maabot yung feeder na ibibigay mo. Ang igawin mo, maglagay ka yung newspaper matting, old newspaper or scratch paper as flooring nila or as matting nila doon sa kanilang cage. Doon mo i-spread yung feeds para maturuan sila paano kumain. Next, number 2. Day 2, gradually introduce chick feeders. Pag sinabing gradually introduce, maglagay ka something doon maglagay ka something doon sa newspaper matting and then maglagay ka din ng chick feeder. Then day 3 hanggang sila ay may market, pure chick feeders na ang gamitin mo para walang masyadong tapon. Kasi ang nangyayari kung doon lang forever, doon sa newspaper matting, mako-contaminate. Kasi syempre, dudumi din naman sila, di ba? Dudumi at saka mako-contaminate yung mga feeds na ilalagay mo. Lalong-lalo na as they age, mas marami kang ibibigay na feeds. At saka ad libitum unlimited yung feeds na ibibigay mo. Type of feed na ino-offer natin, pag 0 to 2 weeks, pre-starter or tinatawag natin siyang chick booster this time. Wag niyong wag niyong i-interchange doon sa baboy. Magkaibang pre-starter at booster sa baboy. Pero sa manok, pareho sila. Pre-starter or chick booster, 0 to 2 weeks old. 2 to 4 weeks old, broiler starter. And then kapag na-reach na nila yung kanilang 4 weeks, mag-finisher ka na. Hanggang sa sila ay maibenta. Kaya dito, konti lang yung mga araw na sila ay pinapakain ng finisher. Bakit? Kasi ang binibigay ng finisher is fat. We are after the meat. Konti lang dapat yung fat doon sa manok na yan. So, wag ka masyadong mag-finisher. Pag na-reach na lang nila yung 4 weeks, malapit ng ibenta, doon ka mag-finisher. Next, water naman, it should be fresh, clean, drinking water. And dapat available siya all times. Do not allow the chicks or chickens to be dehydrated. Okay? Water is the most important nutrient. Diba? Lahat ng organs ng katawan require water. Next, we have here linear feeder space at saka water space. Ang linear, ang feeder space is yung space na binibigay mo para or during feeding, 'di ba? Linear feeder space. Ano yung space dapat na i-occupy ng linear feeder mo? Pag linear feeder, straight siya. Pag circular, yung circle na feeder, 'di ba? So meron ding in addition doon sa space required by the hayop or the animal or the chicken, meron pa tayong idadagdag na allowance para merong paglalagyan or space provided para sa mga kainan nila at saka yung mga inuman, feeder at saka waterer. Ito yung space nila, 0 to 2 weeks old, 2.5 dapat ang linear feeder space, 2.5 centimeters. And waterer space is 0.5 centimeters or sa 100 na chicks, 1 galon. And then as they age 2 weeks hanggang sa i-market sila, 5 centimeters ang linear feeder space and for the water space, 1 centimeter.
per 1 centimeter lang. Water consumption, this is very important, lalong-lalo na ngayon na mainit yung panahon. Actually, this is more than 32 degrees Celsius pa nga eh. Di ba? Nakaka-experience tayo ng 35 degrees Celsius heat index. So, ito yung water consumption. So, habang nag-increase yung temperature, dumadami din yung kanilang water consumption. No? So, we have here, ang unit nito ay liters. Sa kada 1,000 broilers na nandoon sa farm mo, 38 liters ang kanilang iniinom pag sila ay 1 week old. And then, tumataas as they age din. Kasi syempre, the older they get, mas marami din naman silang nakakonsume na tubig. Di ba? So, the older they get, the more water is consumed, more volume of water is consumed, and the higher the temperature, mas madami din yung kailangan nilang inumin. Next, health and stress management. Very important ang health. Kasi kung may sakit ang manok, susunod na lahat yon. May sakit ang manok, hindi siya masyadong, loss of appetite, magkakaroon siya ng anorexia. Hindi siya masyadong kakain. Kung hindi siya kakain, papangit yung growth niya. Papangit ang average daily gain, papangit yung feed conversion efficiency, feed conversion ratio, and in the end, kung hindi maaagapan yon, magkakasakit, leading to mortality or death. So, once na nakita mo may signs and symptoms of disease, kailangan mo na yon i-address agad-agad. Okay? So, usually, nagbibigay ng antibiotics na gamot or to treat bacterial diseases. It should be bacterial ha, this should be bacterial, hindi antibacterial disease. Okay? Sabi dito, antibiotics are used as growth promoters to increase feed efficiency. So aside from treating bacterial diseases, yung mga antibiotics natin, growth promoters din sila. Next, observe strict biosecurity measures. Hindi yung basta-basta magpapasok ka doon sa farm mo. Maglagay ng foot bath, maglagay ng wash area, or maglagay ng fence around the farm or around the housing. Huwag kang magpapapasok ng aso, pusa, or any hayop. Dapat kung yan ay housing para sa manok, manok lang ang nandoon. Next, vaccinate. Very important. To immunize yung ating mga manok. During heat stress, feed intake, growth rate, and survival rate are reduced. Bakit? Kasi hindi sila komportable eh. Stress nga sila. So since hindi sila comfortable, bababa yung kanilang amount na kinakain. Ang mangyayari kasi kapag mainit, ganito ang sitwasyon. Kapag mainit ang panahon, konti lang ang kinakain ng manok kasi kung kakain siya ng madami, mas maiinitan siya. Mas hindi siya comfortable. Yun yung magiging resulta. It will even result to stroke kapag masyado silang maraming kinakain. Kapag mainit yung panahon, tapos panay bigay ka ng pagkain, overeating na yon, overconsumption, mangyayari, maiinitan din sila. Next, broilers pant or hyperventilate, yung hinihingal sila. Yun yung nangyayari kapag nagkakaroon ng heat stress. So, you have to provide proper ventilation or painumin mo sila. Next, level of minerals in the body is depleted. Kasi yung mga minerals na yun, nagagamit nila para ma-prevent yung nararamdaman nila na heat stress. So what to do? Feed restriction, huwag ka masyadong magbigay ng pagkain kapag sobrang init ng panahon. Kahit pa sinabi ni ma'am na ad libitum. Well, actually, ang ad libitum naman talaga is, ang concept niyan is, unlimited, pero saka lang magbigay pag nakita mong ubos na. Yung una mong binigay, yun ang ad libitum. So pag sinabing feed restriction, pag nakita mong hindi naman inubos yung binigay mo, huwag ka nang magdagdag pa. Okay? Next, proper ventilation. Allow air to circulate doon sa farm mo. And then, water and electrolyte supplementation para yung mga na-deplete na minerals or yung mga hyperventilation na nangyari doon sa broilers ma-addressan. And then, mag-administer ka din ng vitamin C for immunity. Okay, for immunity, para matulungan yung broiler na makasurvive against pathogens na maaring mapunta sa kanya. Next, marketing. Yung mga ibebenta natin na manok, pwedeng they are sold as live. Meron naman nagbebenta ng live, correct? Nagbebenta din ng dressed chicken, ganito siya. Meron din nagbebenta ng choice cuts kung anong gusto mo. Okay?
So depende, yung price ay nakadepende sa anong klase ng produce ang ibebenta mo. Okay? The live chickens ay syempre mas mahal. Ito, mas mura, ay sorry, mas mura yung mga live chickens. Itong mga dress chickens, yung mga choice cuts, mas mura. Kasi syempre, wala ka ng, ang gagawin mo na lang, ang huhugasan, ikakat, then iluluto. Ito, ikaw yung mag-dress. And then, sample computations sa ating mga broiler production parameters. Suppose yung sisiw mo, binili mo, 45 grams nung binili mo, nakakonsume siya ng 3 kilogram ng feeds for the 30-day duration ng pag-aalaga. Tapos nung ibebenta mo na, after 30 days of raising, ang weight niya ay 1.6 kilograms. O, mabigat ha? I-compute natin yung feed conversion ratio. So, please compute the feed conversion ratio. This is your assignment. Recall yung formula ng feed conversion ratio, input over output. So, you are to determine ano yung input dyan at ano yung output. So, ito yung blank hat. Please compute. And then, yung mortality rate usually ranges 3 to 4% lang. Wag na sanang dapat, wag nang tataas pa dito. And then, dressing percentage, 70%. Pag ang dressing percentage is 70%, 1.6 yung kanyang weight, live weight ito ha, 70% of 1.6, yan yung weight ngayon ng karne niya. Ito, weight ng karne niya. And then, labor ratio, usually, ang ratio niya is 1 to 5,000. Pag sinabing 1 is to 5,000, kada 5,000 broilers, kayang alagaan ng isang tao. Yun yung labor ratio. Kada 5,000 broilers, kayang alagaan ng isang tao. Okay, so that ends our broiler production. Thank you very much, everyone.